What a lovely day! Ngayong araw na to, marami tayong pupuntahan. Hinihahanda ko muna ang mga food packs para kay Mamang na nakatira sa kabilang bayan. At ayan nga ang mga paborito niyang binili kong pagkain para sa kanya. Favorite niya kasi ang kalabasa na galing pa sa upland. Masarap daw yan kasi organic. At ang kamangag na ito na nakukuha pa yan sa ilalim ng lupa, sa bundok. Naglagay na rin ako ng mga pangunahing rekado na wala daw sa kanya kasi nag-text yung anak ko na nakatira doon sa bahay. At ipinagbalot ko na rin ang niluto kong ulam kanina para hindi na siya magluluto ng tanghalian niya. At favorite niya rin kasi ang buto-buto ng baka na ilalaga niya. Kaya naglagay na rin ako para sakto lang sa isang kainan niya. Panigurado, matutuwa yun. Marami siyang food packs na galing sa amin. At after 2 days, mamamalengke ulit kami para dalhin sa kanya. At bigyan din natin ng isang pipino si Mamang. Yung pipino na yan, binigay ng pinsan ni Habi. Harvest daw niya. At parang na-imagine kong nag-aantay na siya. Kasi kanina tinawagan namin na papunta kami. At ayan, papaalis na kami pero mayroon pa kaming mga dadalhing mga iba. Kasi after that pupunta kami sa Bangged para magpagawa ng bike na yan. At magpapadentista rin si Bunso kasi masakit daw ang ngipin niya. At bibili na rin ng gasol. Yung Bangged, yun yung capital ng Abra. Doon talaga ang sentro ng kalakal. Wala. At ayan na nga si Bunso, hindi na naantay ang papa niya, nagmamadali na. Pagka kasi malimutan yung bike niya, wala siyang gagamitin. Napasukatan namin si Pilip na kami magpatitaan na na. Nagpapalit yung umik kayo. Ala! La! Bago pala kami umalis, kakausapin ko muna yung mga bantay namin. Police dog namin na, bahala ka sa bahay. Ha? Imol? O bakapan mo si Chief Police Dog. Blacker. O, magbantay sa baya, huwag magbantay sa lakay. Sa mga manok ni Bianan, huwag guhuliin. Imol, bye Imol, Julog, so magbabantay ha. Bye. Yan na, ready na. Uy, napudot dito ah. Oh, doon muna daw sila sa likod. Pero pag nasa highway na, lilipat sa loob. Nalimutan ng gasol. Aba, pakitang gilas ang mga bantay namin, di pa kami nakakalayo, tumatahol na. Meron lang naman dumaan sa kalye. Star talaga. Saway si Star. Ayun, tumakas siya. Yan, sarado na natin tong gate. Binalik, may dumaan na motor. Star! Ikaw din ha, magbantay Star ha. Papasalubungan kayo. Sarado muna natin ang gate. Okay, doon tayo sa lalabas sa kabilang gate.
Julogs, bantay ha. O, kayong 5. Babantay kayo. Nakarecover ka ito, Dad? Ay, wala. Bye, mga police dog namin. Ay, salamat Lord. Talagang makakaalis na nga talaga kami. Unang pupuntahan namin ay ang bahay ng aking Mudja Kelly. Dadalhin namin yung mga palengke para sa kanya. At isasabay na rin naming pick upin ang aking panganay na nandun. Nakalaging kasama ni Mamang tuwing gabi. Hindi na kasi umuwi kaninang umaga para kasama namin papuntang Bangged. At siya nga pala guys, yung green na building na yan, office yan ng aking asawa, Senro. Ganto po dito sa aming bayan guys, walang masyadong sasakyan. Ang pangunahing transportation aside sa jeepney ay ang motor. Ayan pala guys, ang police station, malapit lang sa bahay, katabi lang ng palengke. Guys, ang pamilihan ng aming bayan, mga mahigit 1 kilometro lang mula sa aming bahay. Yan naman po ang aming Rural Health Center, malapit lang din sa palengke.
Yan naman po ang masarap na restaurant sa aming bayan, ang Farm Hill Grill and Restaurant. There are the things I want to know. Secret stars in your heart. At ayan na po ang hangganan ng aming bayan. At ayan, papasok na tayo sa kabilang bayan kung saan ang aming bahay at nakatira ang aking Mudra Kelly. I guess I've never known. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now. Yan guys, ang pupunta sa aming baryo. Alam nyo ba guys, noong nag-aaral pa ako ng elementary hanggang high school, nilalakad ko po yan mula sa aming bahay hanggang dito sa junction. Napakahirap kasi noong araw. I mean, noong bata ako na noong elementary pa ako, napakahirap kasi pa noon ang mode of transportation ay tricycle lamang. Pinupuno pa nila yun bago umalis kasi kung aarkilahin mo yun ay napakamahal. Kulang ang allowance sa isang araw na pambayad lamang ng tricycle. Kaya nagtitiis po kaming magpipinsan na maglakad na lang mula sa aming baryo papuntang dyan sa may junction kung saan doon ang sakayan ng mga estudyante, doon ang paradahan, ng mga tricycle. Turning all the wrongs into rights. Here we go. You can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never. Ayan, malapit na po kami sa bahay kasi andito na kami sa may bridge. Yan, ang tulay sa aming baryo. Ayan, pa right turn. Yan ang aming baryo. Yung left turn, kabilang barangay po yun. Excited na akong makita si Mamang. Pero abay, parang isang taon na kami hindi nagkita. Nung isang gabi lang kaming huling nagpunta dyan, hinatid namin ang aming anak. Ayan na, dito na kami sa aming baryo. Ayan o, pang ilang bahay ba? Pangatlong bahay, ayan na ang aming bahay. Andyan si Mamang na naghihintay. Jason!
I got out. Ayan dyan ang aming auntie, makakasalubong. Bumaba na nga ako dito at para kausapin ko muna siya saglit. Cause you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. Finally, nandito na kami sa aming bahay. Ayan na si mamang, makikita ko na siya. Welcome home guys. Ayan, marami pala siyang dahon ng malunggay, pansahog sa kalabasa, at yung kamangig na dala ko ngayon. Matutuwa siya. Give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want. Halika kayo guys, tuloy po tayo sa aming bahay. Andyan talaga ang aking ina, nag-aantay sa amin. Mano tawag mo? 1938. Oh, 84 years old. Ito ang bahay namin, oh, mag-isa lang yan dyan. Dagito iti kakan na. Yan po yung anak ko. Siya po ang laging kasama ni mamang kasi nga busy kami sa trabaho. Pinipilit ko naman siyang tumira sa aming bahay. Actually, ganun din ang suggestion ng mga kapatid ko na nasa Manila. Kaso lang, ayaw namin siyang mapilit. Nirerespeto na lang namin. Kasi nafe-feel niya siguro yung kasabihang there's no place like home. Kaya binibisita namin siya after office. Minsan gabi na kami napunta dyan, lalo na kung busy kami sa trabaho. Kaya yung anak kong niyan, since marunong siyang magmotor, siya yung pumupunta dito pagkatapos ng klase niya. At ang pinagkakaabalahan ng aking ina ay ang pag-aalaga ng aso niya at yung pusa. At ayan, mahilig magtanim. Ayan o, ang tanim niyang dragon fruit, malunggay, papaya at kung ano-ano pa. Iwanan ko muna itong isang anak ko dito at mag-video para puntahan ko si mamang makikipagkwentuhan saglit bago kami umalis kasi kailangan namin pumunta ng dentista sa Bangged para kay Bunso kasi sumasakit nga ang kanyang ngipin. At hayaan muna natin si anak ko ang magbi-video. This K9, he likes to explore. The Explorer. Hello, Papis, the Explorer. Pagkatapos ng konting kwentuhan kay mamang, ayan, iniwan muna namin siya pansamantala para pumunta sa dentista ng aking anak. At ito po, nililisan na namin ang aming baryo. Try namin dumaan sa kabila kung saan doon ang barangay proper. Actually, yung aming baryo ay sitio lamang. Diyan po yung papuntang barangay proper. Meron na pala dito guys, elementary school dito sa aming barangay kung saan available ang grade 1 to grade 6 para hindi na mahirapan pang lumayo yung mga bata at makapag-aral ng elementary. Ang kagandahan lang dito sa amin guys, cemented na ang daanan, hindi na mahihirapan kasi nung kami ang nag-aaral, talagang rough road yan. Nahihirapan kami lalo na pag umuulan. Abay, bit-bit namin ang aming sapatos at magchichinelas na lamang dahil nga po sa sobrang rough road at maputik pagka umuulan, mas gugustuhin na lang namin maglakad ng nakapaaw kaya nakachinelas. Bibinibit-bit namin ang sapatos kasi talaga naman madaling masira. Lalo na pagka umuulan. Kinakwento ko nga sa mga anak ko na nakapakaswerte nila ngayon na sila ang nag-aaral kasi halos wala na naglalakad. Ang service nila ay motorcycle kasi yun yung practical na mode of transportation para ihatid ang mga bata sa school.
Ayan guys, malapit na sa barangay proper. Ayan paakyat yan. Tapos dyan sa ibabaw, ayun na yung plaza, barangay plaza na ang aming barangay. Ito yung talagang pinakasentro ng aming barangay. Kaya ito po yung pinakasentro o barangay proper dahil mas maraming number of households dito kaysa doon sa aming sitio. Hey baby, this is your lullaby song. My baby, just fall asleep in my arms. In the dark of the night, should you open your eyes and be scared? I'm just down the hall and in no time. Pero ang barangay captain ay nakatira sa aming sitio. I'll be right there to sing you. Ayan guys, pag diniretso natin tong daan na to, ang lalabasan na or exit na ay yung pinanggalingan natin kanina doon sa sinasabi kong junction o kaya intersection na papunta sa aming bayan at papunta doon sa Bangged sa capital. We had At nung bata pa ako guys, ibig sabihin mga bata-bata lang, mga 4 na dekada na ang nakakaraan, ay wala pang mga bahay-bahay dito puro puno yan at mga bukid. Pero ngayon naglalakihang bahay na rin ang nakatayo dito. Yung mga nasa kabilang bayan na inaabot ng tubig pagka umuulan dahil malapit sila sa ilog, dito sila nag-migrate. Bumili sila ng lupa kasi mura pa noon nung wala pang cemented na daanan. Pero ngayon, mahal na rin ang per square meter dito. Parang 500 per square meter na yata to 700. Kasi along the road ito papunta doon sa may highway, kaya mahal na rin. Ayan pala guys, yung mga natumbang punong kahoy na yan na ginagawang troso, ay epekto yan ni Bagyong Egay na napakabangis talaga nung bagyo na yun na dumaan sa amin noong nakaraang buwan. sweet child. Palitan na nga natin itong song, nakakaantok naman. This is your Palitan natin tong kanta guys, nakakaantok, grabe. Ayan na guys, exit na tayo sa aming barangay. Thank you for watching. Please subscribe for more videos about family, friends, and our province of Abra and many more. Thank you again. Nagyaman na kada kayo amin. Bye guys. God bless you all.